Okay, magandang umaga po mga kapatid. Tayo po mag-umpisa na sa ating pananambahan. Habang hinihintay po natin ang ating ibang mga kapatid, tayo po tumayong lahat. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos na katas-taasan sa lahat, aming Diyos na soberano, o Diyos, sa umaga pong ito kami po'y muling haharap sa inyo, Panginoon Diyos. Naway tanggapin po ninyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Karapat-dapat lamang po kayong papurihan at pasalamatan ng inyong mga anak, Panginoon Diyos. Maraming salamat muli sa araw na ito na iyong inilaan para sa amin upang kami po ay malayang makapanambahan, makapaghandog ng mga papuri, awitin, ng mga pasasalamat sa panalangin, at lalong-lalo na po ang pakikinig ng mensahe na dadalhin po ng iyong mga ngaral. O Diyos, bago po kami tuluyang dumulog sa trono po ng inyong biyaya, kami po ay humihingi, Panginoon Diyos, ng patawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Lahat ng karumihan, ng puso't isipan, mga nasabit lumabas sa aming mga bibig na hindi po maganda, Panginoon Diyos, na nagawa namin na labag sa inyong kalooban, Panginoon. Patawad po, Panginoon Diyos, at dalangin po namin naway ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo ang siyang maglinis po sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa isang linggo kung saan kami po'y patuloy niyo pong ginagabayan at iniingatan. Pinagkakaloob niyo pong lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong katapatan at sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin, Panginoon Diyos. Bagamat minsan, O Diyos, kami po ay hindi po tapat sa inyo, madalas nangingibabaw ang aming lumang kalikasan. Patawad, O Diyos, at dalangin po namin na sa pagkakataong ito, pagkalooban niyo po kami ng kalakasan, espiritual, babao namin sa isang linggo na naman naming pagkikisalamuha sa mundo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito. Kami ay sama-samang dudulog sa inyo, mananambahan. Dinadalangin po namin, O Panginoon, ang aming mga kapatira na wala pa sa aming piling, Panginoon. Inyo po silang ingatan, Ama. Makarating po sila ng maayos sa inyong bahay-sambahan. Ganon din dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga churches na nagsasagawa ng kanilang pananambahan sa araw na ito. Dalangin po namin, O Diyos, na may patnubayan niyo po at gabayan lahat ng mga anak po ninyo na patuloy na tumitindig sa katotohanan, Panginoon. Dalangin po namin
mga pastor po, Panginoon, inyo po silang gabayan, pagkalooban ng kalakasan, at sa pangangaral po ng inyong banal na salita. O Diyos, sa umaga pong ito, tanggapin po nawa ninyo ang aming mataas na papuri at sa bawat pangangaral po ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na inyo pong gabayan, inyo pong mga ngaral, ang makikinig, Panginoon. Dalangin po namin ng Banal na Espiritu ang siyang gagabay po sa amin, sa aming pakikinig. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na pangunawa na maunawaan po ang inyong salita. Dinadalangin po namin, Panginoon Diyos, ang umagang ito sa aming mga kahilingan, Panginoon Diyos, aming mga kapatiran, Ama, na may mga karamdaman, dinadalangin po namin sila, O Diyos, na nawa ang inyo pong mapagpalang kamay, na maramdaman nila ang inyo pong pagmamahal po sa kanila, na may pagkaloob sa kanila ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, lahat ng mga ginagamit, mga gamot, ito po ay makapagbigay ng lunas po sa kanilang karamdaman. O Diyos, umaga pong ito, tanggapin po ninyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga puno pong bawat isa at tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang song number 19. Holy, Holy, Holy. Song number 19, Holy, Holy, Holy. Holy, holy, mighty, holy, holy, holy. On the first stanza, sing. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crown around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, who wert and art and every more shall be. Third stanza. Holy, 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 the darkness hide Thee, though the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is more beside Thee, perfect in power, love and purity. Last stanza. Holy, holy, holy,
in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Amen. Isa pa mong awitin sa song number 86. Song number 86, At the Cross. Allah. At the cross, on the first stanza, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Was it for Christ that I have done? He grown up on the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, when I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Third stanza. Well might the sun in darkness hide, and shout his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt all love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the way. Amen. Tayo po ay dadako sa ating scripture reading sa Ecclesiastes chapter 5 at pangungunahan po tayo ni Brad Alex. Tumayo po tayong lahat. Mabiyayang umaga po mga kapatid. Buksan po natin Bible sa Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5, babasahin ko po sa King James Version. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give sacrifice of fools. For they consider not that they do evil. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth, therefore let thy words be few. For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by multitude of words.
When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay. Suffer not thy mouth to cause any flesh to sin, neither say before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thy hands? For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities, but fear thou God. If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in province, marvel not at the matter, for he that is higher than the highest regarded, and there be higher than they. Moreover, the profit of the earth is for all. The king himself is served by the field. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance will increase. This is also vanity. When goods increase, they are increased that eat them. And what good is there to owners thereof, serving the beholding of them with their eyes? The sleep of a laboring man is sweet, whether he eat little or much, but the abundance of the rich will not suffer him to sleep. There is a sore evil which I have seen under the sun, namely riches kept for the owners thereof to their hurt. But those riches perish by evil travail, and he begetteth a son, and there is nothing in the land, in the hand. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. And this also is a sore evil, that in all points as he came, so shall he go. And what profit hath that hath labored for the wind? All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labor, that he taketh under the sun, all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Last verse, for he shall not much remember the days of his life, because God answereth him in the joy of his heart. Amen. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo ng lahat at dadako po tayo sa ating tithes and offerings. Dadako po tayo sa panalangin at paghandog at pasasalamat. Tayo po'y magsitayo. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang katakilaan at ang kapangyarihan, at ang kalawalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ng mga karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay nagmula sa iyo, at binabalik lang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap
harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot, nihandog namin ang lahat ng bagay na ito at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa aming puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29 hanggang 10 hanggang 18. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Tayo po'y dadako sa ating panghuling awitin. Bago po tayo dumako sa pagkinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po ninyo ang mga songbook. Sa song number 56. Song number 56 po. Song number 56, The Lily of the Valley. The Lily of the Valley on the first stanza, sing. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan stamp me sore, though Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Last stanza. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where a river of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Tayo po itatapos sa pangalan ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating mangangaral, Elder Norman Mariares.
Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kulang pa ang ating upuan. Meron pa dyan, may maupuan pa. Amen. Nagalmusal na po ba kayo? Parang hindi pa nga yata halata. Ngayon po umaga, buksan po natin ating pong mga Bible ulit sa Exodus chapter 20. At tayo po ay magsitayo. Exodus chapter 20, ating basahin ang verse 8 hanggang 11. Old Testament, isa sa mga aklat ni Moses, Exodus chapter 20 verse 8. Aking babasahin from verse 8 hanggang 11. Pakinggan niyo po at basahin ng tahimik, sundan niyo po ako. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Last verse. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. May God bless the reading of His Word. Should we keep the Sabbath? Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong po umaga. Tayo po'y lumuhod at dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, kataas-taasan, dakila, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, purihin at luwalatin kayo, Panginoon naming Diyos, pamagitan ng mga awitin at mga panalangin, handog na papurit, pasasalamat, mga kaloob. Nawa, Panginoong Diyos, ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyong banal na presensya. Inikilala po namin ang amin pong karumihan at mga kasalanan, ang pagiging hindi kami karapat-dapat. Kaya naman, Panginoong Diyos, inihiling po namin, alang-alang sa inyong anak na si Jesucristo na namatay sa krus para sa amin, ay kami hugasan at linisin sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Dalangin po namin na tanggapin yung aming paglilingkod at pagsamba. Muli, kami po inyong turuan sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming binasa, maging maliwanag sa amin kung ano po ang iyong mahalagang mensahe at kalooban. At lagay niyo sa aming mga puso ang hangarin na laging susunod sa inyong mga utos, gagawin ang iyong kalooban. Panalangin namin na gawin yung blessing ang mensaheng ito at maliwanagan ang bawat isa. Gamitin niyo rin po, Panginoong Diyos, ay kaliligtas ng sino mang hiwalay pa sa inyong anak na si Jesucristo. Naway makatamo siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Makilala niya ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari ng kanyang buhay. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat. Makakaupo na kayo. Marami pong tao ang naniniwala na ang Sabat ay para lamang sa Israel at pinawalang bisa na ni Jesus Christ sa cross. Meron din po mga naniniwala na ang Sabat ay para lang daw po yan sa mga Sabadista. Dahil mga Sabadista, naniniwala sila Sabat, ay yan ang kanilang practice at para lang yan sa mga Sabadista. Totoo kaya yun? Gayunpaman, inihayag ng kasulatan na ang Sabat ay hindi po yan nagsimula sa bundok ng Sinai kundi sa paglikha. Sa buong kasaysayan ng simbahan, kinilala ng mga Kristiyano ang isang araw sa 7 bilang banal sa Panginoon.
na ipinagdiriwang ang unang araw ng linggo dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Ang tanong ay hindi, dapat bang magkaroon ng Sabat ang bayan ng Diyos? O dapat bang magkaroon ng Sabat ang people of God? Hindi po yan ang tanong. Ang tanong po, anong araw ang itinakda ng Diyos para sa kanyang mga tao, bayan ng bagong tipan? Ilang mga bagay po ang ating tutunghayan mula sa paksang ito. Una, ay ating pong matutunghayan that the Sabbath was established at creation. Napakaliwanag po kung bakit pinairal ang utos tungkol sa Sabat sa mga Israel at ang naging basihan, bumalik si Moses sa time ng creation. Tingnan niyo po sa talatang 11. For in 6 days, ito po yung sinasabi niyang reason kung bakit they should keep the Sabbath, and not only Israel but also us. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. First of all, makita natin mga kapatid that the Sabbath existed before sin entered the world. Bago pa magkaroon ng Hudyo, bago pa magkaroon ng Israel, bago pa umiral si Moses, bago pa ang bundok ng Sinai, o the Mount of Sinai, kung saan doon binigay ang mga kautusan o Ten Commandments. Pangalawa, the Sabbath, I do believe, is a creation ordinance. It was God who instituted the Sabbath. God was the one who instituted marriage. In Genesis chapter 2, verse 24, God is the author of holy matrimony or marriage. Siya rin po ang nag-institute ng pagtatrabaho o labor in Genesis chapter 2 verse 15. Matapos na si Adam at si Eve ay malaglag sa kasalanan, sabi ng Panginoon, sa tulo ng iyong pawis, kayo'y kakain. Siya rin po ang nag-institute ng Sabat, rest. At yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 2 in verses 1 to 3. Puntahan po natin Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ganito po ang sabi, thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them, and on the seventh day, God ended His work, which He had made, and He rested. Shaubat. Shaubat ang Hebrew niyan. At doon kinuha ang salitang Sabat. And God rested on the seventh day from all His work which He had made, and God blessed the seventh day, and sanctified it, meaning set apart. Kaya nga holy. Pinagpabanal o ginawang banal ng Diyos ang araw na yan, set apart para lang po yan sa Kanya. Sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. So yan pong ibig sabihin ng Sabat. It's a rest. R-E-S-T. Kapahingahan. Mula sa mga gawain. At dito nakita po natin na ang Sabat is a creation ordinance. The point is this, kung ang marriage was instituted before the fall and therefore is not merely Jewish, the Sabbath was instituted before the fall and therefore is not merely Jewish. Kaya hindi lang po yan pang-Hudyo, o lalo na pang-Sabadista. Yan po ay para sa lahat. Pangatlong bagay na makikita po natin that God Himself here set the example. Mismo ang Diyos nagpahinga. Na bakit namahinga ang Diyos? Namahinga ba ang Diyos dahil siya ay napagod? Eh, hindi yung napapagod ang Diyos. Diyos po yan eh. Ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 28, the everlasting God fainteth not, neither is weary. Ang walang hanggang Diyos ay hindi po yan hinihimatay, hindi yan ang lulupaypay, hindi yan ang hihina, ni hindi siya napapagod. Isaiah 40:28. Kung ang Diyos hindi napapagod, hindi nanghihina, nanlulupaypay, nagpahinga, eh tayo pa kayang napapagod at nanghihina, hindi natin kailangang mamahinga?
That's the point. God rested for what reason? Not because siya ay napapagod, not because siya ay nangihina, not because siya ay nanlulupaypay, kundi para establish ang some pattern for mankind. Ang Diyos nga ay nag-set ng example siya nga ay na hindi napapagod, nagpahinga Tayo pa kaya mga tao ang hindi magpapahinga. So yan, may pattern kung hindi, bakit ganyan? Anong kabuluhan yan? Meron pa tumututol na sa Sabat kasi marami yung tumututol dyan By the way mga kapatid, ang usapin tungkol sa Sabbath keeping, marami ho ang kumukontra dyan, maraming tumututol po dyan. At meron din hong mga sovereign gracer na tumututol din po dyan. Hindi, debatable po ito, hati ang mga tao po dito, hati ang mga Kristiyano. But ako po, personally, I do believe in Sabbath keeping. I do believe. At yan nga po ang aking pinaliliwanag sa inyo, batay sa pagkaunawa ko sa salita ng Diyos. Doon sa tanong na, should we keep the Sabbath? Ang liwaliwanag ng sagot, remember to keep the Sabbath holy. Ayun ang sagot. 20 verse 8 ng Exodus. Should we keep the Sabbath? Anong utos? Remember to keep the Sabbath. Ngayon sabi nila, sa mga Hudyo lang yan. Ay, nakita ho natin mga kapatid. Wala pang mga Hudyo ang Diyos na mahinga na. Nag-set na siya ng pattern for mankind as an example. Na kung hindi po yan practice, hindi yan ordinance, kung hindi po yan ay isang gawain, bakit? Bakit pinagpala ng Diyos yung 7th day tapos sinanctify it, sinet apart niya? For what reason? For what purpose? Ba't ang Diyos namahinga? Diba? Ba't kailangan sabihin ng Diyos ay namahinga? Hindi naman siya napapagod. Sabi nila, pinakikita lang na tapos na ang gawain ng Diyos. He ended His creative work. Okay, tama naman yon. Pero we cannot deny the fact na ginamit ang salitang Shabbat, rested. No? At hindi sinabi lang ended, rested. He rested. Shabbat. At pinagpala niya yung ikapitong araw at binanal niya, set apart para kanino? Hindi para sa kanya. So dito makikita po natin mga kapatid na ang Diyos ay may araw. Meron siyang sariling araw. Yun yung Sabat. The 7th day. Maliwanag po yan. Kung ang kasal ay nananatili dahil ito ay tinatag ng creation, bakit dapat tumigil ang Sabat kung ito'y tinatag din ng creation? So that's the point. So we have here seen that the Sabbath was established at creation. Pangalawa, the Sabbath was embodied in God's moral law. At yan ay maliwanag, nakita natin sa Ten Commandments in Exodus chapter 20 in verses 8 to 11. And you will notice, una sa lahat, that the fourth commandment is among the 10 commandments, and that is the Sabbath. It is the fourth commandment among the 10 commandments. Not among ceremonial laws, take note, not among sacrificial regulations, not among temporary ordinances. It stands alongside with the command, no other gods, no idols. It stands alongside with the command, do not murder, do not commit adultery, do not steal. Kasama yan sa 10 Commandments. And we do believe that 10 Commandments is also called God's moral law. Now, ang point mga kapatid ay ito. Kung totoo ang Sabat, gaya ng kiniklaim ng karamihan at itinuturo ng marami na na-abolish na yan, wala nang, di lalabas yan, wala nang 10 Commandments. Sabi lang, hindi, yun lang, ika-4 na utos ang na-abolish. Yung Siyam, nandiyan pa rin. Di ang labas, 9 commandments na lang. So wala na hong 10 commandments. Kung na-abolish, yung Sabat, ayon sa kanilang argumento. Tama? Di wala na, there is no such thing as 10 commandments. There is, it is no longer called 10 commandments, but 9 commandments na lang.
Kung ang Sabat ay na-abolish, hindi na rin po binding yung 9 commandments. Dahil ito ay Old Testament law. You see? So, ibig bang sabihin no, hindi na rin natin susundin yung 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th commandments? Dahil na-abolish na yung Sabat. Bakit yung Sabat lang na-abolish? Ba't yung Siyam hindi? The fact na yan ay sinama ng Panginoon sa 10 commandments, binding pa rin yan. Kaya ang 10 commandments, mga kapatid, binding pa rin yan. Ibig sabihin, we are bound in duty to obey that. At kasama dyan ang Sabat. Sa Mark chapter 2, tinawag ang Panginoon na Lord of the Sabbath. Tingnan po natin yon mga kapatid. In Mark chapter 2, Lord of the Sabbath. Ayan, Jesus is Lord of the Sabbath. In verse 28, o 27 muna. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Sinong Lord of the Sabbath? It's Jesus Christ. Now, kung ang Sabbath ay na-abolish na, edi wala ng Lord of the Sabbath. Tama? Dahil wala ng Sabbath, di wala na yung Lord of the Sabbath. So si Jesus Christ hindi na Lord ng Sabbath simply because wala na raw Sabbath. Tama? Kaya hindi ako niwalang na-abolish po yan. Umiiral pa rin po yan. Mamaya, titingnan po natin yung verse na ginagamit na na-abolish na raw yan. So maliwanag po dito na ang 4th commandment is among the 10 commandments. Secondly, the command is universal. Again, going back to our text, God said, remember the Sabbath day. Now, hindi yung sinabi ng Diyos na mga Hudyo lang. Hindi rin sinabi ng Diyos na for a limited period only. No. Because that is a universal command. Secondly, the reason given is creation, as I have mentioned already in verse 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and He rested on the 7th day. So you see, the command points back to Genesis, not merely to Sinai. The point is this, na ang Sabbath, although it was incorporated to the Mosaic law, pero ang origin yan, mga kapatid, creation. Hindi yan, ang Sabbath, hindi nagsimula sa bundok ng Sinai. Nagsimula yan after God created the heavens and the earth. So the application is this, God still requires His people to remember what He commands. Remember to keep the Sabbath day holy. Now thirdly, na katotohanan dapat nating maunawan, Christ did not abolish the Sabbath. At maliwanag na binasa natin kanina sa Mark chapter 2, in verses 27 to 28, that the Sabbath was made for man. Hindi po sinabing the Sabbath was made for the Jews only, or for Israel only, but it was made for man. You will notice that Christ said the Sabbath was made for man. And it refers to mankind. Kaya yan, universal. Hudyo man o hintil. Bakit ang kapahingahan ba? Sa mga Hudyo lang. Bakit tayo mga hintil? Hindi natin kailangan ng kapahingahan? Puro trabaho na lang. Hindi na mamamahinga. Di ba? Ang ginawa ng Panginoon Kristo, kanyang kinorek yung mga abuses ng Sabat. Kasi itong mga Pariseyo, na mga religious leaders during Christ's time, masyado nilang pinabigat itong human traditions, kung ano-ano pang mga idinagdag sa Sabat. Ang dami mga pinagbawal na hindi naman sinasabi ng Diyos. Yun. Tapos naging legalist sila na kailangan gawin ng ganyan para maging righteous, para maging makatamo ng salvation. Wrong. Hindi ho yan ang intention ng law. Hindi po.
Kasi ang salvation is only through Jesus Christ, by Jesus Christ. Hindi yung sa pamamagitan ng law. Ang pagsunod sa law, product na yan ng kaligtasan. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, dahil sa mga religious Pharisees, religious leaders na ito na nagturo ng mali, ni-restore ng Panginoon yung true purpose ng Sabbath. The Sabbath was made for man. Hindi para maging pabigat, hindi para maging mabigat na obligasyon, kundi para nga maging hawaan ang tao, makinabang sa Sabbath. And the principle and the concept is rest. Kaya napakabuti ng Diyos, binibigyan niya ng kapahingahan ng tao. You see? And thirdly, Christ declared Himself Lord of the Sabbath. Kaya nga sabi ko kanina, kung yan ay inabolish, it would be strange language for the Lord Jesus Christ who claims lordship over it. Kinlaim ni Jesus Christ na siyang Lord of the Sabbath. Now, can you imagine kung tinanggal na, inabolish na ang Sabbath, at ang nag-abolish din yung Lord of the Sabbath, edi wala nang Lord of the Sabbath. Nonsense na yon, di ba? Yung title na yan. But we do believe na Christ is still the Lord of the Sabbath because the Sabbath still exists. It's binding. Pangapat na katotohanan na dapat nating maunawaan ay the resurrection changed the day and not the principle. Establish na natin mga kapatid, it is already a given fact na may Sabbath. At we should keep the Sabbath. Remember to keep the Sabbath. Ang tanong na lang, Sabado ba o Linggo? Yan. Ano ba talagang Sabbath? Sabado ba o Linggo? Sa mga Hudyo, Sabado talaga sila. Ang tawag natin dyan ay Jewish Sabbath. Now, going back to our text, paliwanag natin. Balik tayo sa Exodus chapter 20. Ganito kasi ang konsepto o prinsipyo ng Sabbath keeping. Ang sabi ng Panginoon, in verse 9, 6 days shalt thou labor. So, 6 na araw ang tao magtatrabaho. And by the way, the number 6 is the number of man. And number 7 is the number of God. Is the number of perfection. Kaya yung 6, number yan ng tao. Kaya nga yung Antichrist, ang number na gagamitin niya pag nagtatak siya during the tribulation period ay 666. Because 6 is the number of man. Kaya ang tao magtatrabaho 6 days. Magtatrabaho, hindi matutulog. Magtatrabaho, hindi magtatambay. 6 days thou shalt work. At ang turo ng Biblia, hindi magtatrabaho, hindi kakain. Yan. Kaya ang Biblia hindi yung nagtuturo ng katamaran. Magsikap, maghanap buhay, magtrabaho. 6 days shall thou labor and do all thy work. Gawin mo lahat in your power. Magsikap, magsipag para kumita. Maghanap buhay. Yan. Di ba? But, verse 10, the 7th day is the Shabbat, rest of the Lord thy God. In it, thou shalt not do any work. That is the essence of the Sabbath. Thou shalt not do any work. Iwanag, ano? Bakit? Magpahinga naman. Yan. Kita nyo? Kasi 6 days nagtrabaho eh. Diba? Kita nyo yung pagmamalasakit ng Diyos. Pinagpapahinga niya ang tao. Kaya lang, hindi yan applicable dun sa 6 days, puro pahinga. Wala nang ginawa kundi magpahinga. Irrelevant sa kanya yan. Puro sabat na lang siya eh. Dapat 6 days tatrabaho, then 7th day magpahinga. Kaya makita natin blessing yan. Gift, ang Sabbath, gift ng Diyos sa tao. Kaya nga sabi niya, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ibig sabihin, enjoy mo yung rest na binigay ng Panginoon dahil ikaw ay nagtrabaho, kawawa ka naman, 6 days kang nagpagal, kailangan magpahinga, yan.
At hindi yung mag-observe ka ng Sabat na pahirapan mo sarili mo. Gaya ng ginawa ng mga Pariseo. Pinahirapan nila yung mga tinuturuan nila, dinagdagan ng kung ano ng mga pasanin. Kaya yung Sabat naging burden instead of blessing. See? Hindi na-enjoy yung Sabat. Dapat na-enjoy yung Sabat. Rest. Enjoy mo yung rest. Diba? Sabi nga sa Ecclesiastes ang tulog ng isang taong nagpapagal ay masarap. Sweet. Sleep is sweet para sa isang laboring man. See? That's the essence. That's the principle. 6 days thou shalt work, but on the seventh thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. And then in verse 11, ito yung reason, basis, dahil ang Diyos din nag-rest. Alright? Now, Jewish Sabbath, Sabado, kasi yung mga Hudyo, they start working Sunday. So mag-count kayo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Anong 7th day nila? Saturday. Tayo, mga Gentiles, ano ang unang araw ng trabaho? Monday. O bilang kayo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ano 7th day? Sunday. Tama? Ayun ang sabi. 6 days shall thou labor. So nag-start ka ng Monday hanggang Saturday. And on the 7th day, which is Sunday. Pasok ba tayo dito sa requirement? Pasok. Kaya tayo, Sunday. Kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Gentiles tayo Pero may Sabat pa rin. Maliwanag? Sabi ko nga doon sa kausap kong Sabadista Kasi nga, pinupulaan niya tayo na hindi tayo sumusunod sa utos, Sabat. Sabi ko, hindi naniniwala din ho kami sa Sabat. Nag-o-observe po kami ng Sabat. Ang pagkakaiba lang natin, kayo po Sabado, kami ho Linggo. First day of the week po kami. Kasi hindi ho kami mga Hudyo. Kayo po, sinusunod nyo, mga Hudyo. Hindi naman kayo Hudyo. Jewish Sabbath yan Ngayon, kung ang sinusunod nyo ayon sa alituntunin ng mga Hudyo, di dapat lahat ng mga kautusan na pasok sa Sabat para sa mga Hudyo, dapat sundin ninyo. For example, nung panahon, pag ang Hudyo ay hindi namahinga ng Sabado, nagtrabaho ng Sabado, ano po ginagawa? Pinapatay. O kayo po, apply nyo po yan dahil Jewish Sabbath kayo Pinapatay din po ba ninyo mga miyembro ninyo na sinasalangsang ang ika-4 na kautusan? Hindi nakapagsalita Tulala Hindi malaman kung isasagot. Kasi sabi niya, ba't binago ninyo? Ba't naging Linggo? Bakit kayo? Hindi nyo rin ba binago? O ba't hindi patayin yung mga miyembro nyo na hindi nagkikip ng Sabat? O di ba binago nyo rin? Binabago nyo rin You see? Yung Jewish Sabbath niya, itong law ni Moses, talaga sa mga Hudyo yan Yung Sabat, in-incorporate yan sa Ten Commandments at in-incorporate yan sa mga batas ni Moses. Hindi tayo saklaw ng batas ni Moses. Pero saklaw tayo nitong moral law. Kasi para sa lahat ng tao, itong Ten Commandments. Nanuhan niyo po mga kapatid? At yan, Ten Commandments na yan, nasa kamay na yan ni Jesus Christ. Kaya tayo nasa ilalim ng kautusan ni Jesus Christ. We are under the law of Christ. At tayo sumusunod sa kautusan ni Jesus Christ, hindi po para maligtas. Kundi tayo po'y ligtas na. Kaya nga tayo sumusunod. Sapagkat ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon Kristo ay palatandaan ng isang tunay na ligtas. Tunay na Kristiyano.
tunay na mananampalataya, sumusunod sa mga utos ni Kristo at hindi sinasalungat at sinasalangsang ang mga utos ni Jesus Christ. Yan po ang palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Sumusunod hindi para ma-save, sumusunod dahil save na. May pag-ibig siya kay Jesus Christ at ipinakikita at pinatutunayan niya ang kanyang pag-ibig kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad sa mga kautusan ni Jesus Christ. Sa ganyang paraan, pinakikilala niya, pinatutunayan niya na mahal niya ang Panginoon Jesus. Ngayon, makita natin mga kapatid na first day, kasi nga sa first day of the week, dyan po nabuhay na maguli Jesus Christ. Ayan. Tingnan po natin ang mga talata sa Biblia kung ano po mga naging ganap sa unang araw ng isang linggo. In John chapter 20, verse 1, after na ang Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, tingnan po natin ang naging kaganapan at kung ano po ang ginagawa ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo. In chapter 20, verse 1, tingnan niyo po sabi rito, the first day of the week. Ayan. Maliwanag. Sunday yan. Kasi dahil sa salitang the week. Hindi ba? Wala, hindi naman sinabing on the first day, tapos cometh Mary Magdalene. Hindi. Anong day yun? Ano yung first day? Ngayon, nung nilagyan ng first day of the week, ayon, ang liwanag. Hindi katulad dun sa Exodus chapter 20, ang sabi rin, 6 days thou shalt work. Anong araw mag-umpisa? 6 days. Hindi naman 6 days of the week. Nakuha niyo po ang puntos? Ang first day ng mga Hudyo, Sunday nga Tayo, Monday. Kaya papatak talaga na ang 7th day ng mga Hudyo, Sabado. Tayo naman, ang papatak na 7th day, Sunday. You see? Kasi ang sabi lamang doon, 6 days thou shalt work. 6 days of what? Walang of the week. Hindi katulad dito, the first day of the week. Ilan bang araw meron sa isang linggo? Di ba 7? Maliwanag yan. 7 days. Sa loob ng isang linggo. So, anong first day of the week? Di Sunday. Sa first day of the week, cometh Mary Magdalene early when it was yet dark unto the sepulchre and seeth the stone taken away from the sepulchre. Ayan, dito po nabuhay na maguli Jesus Christ. First day of the week. Now in verse 19, let's jump to verse 19. Then the same day, first day of the week, at evening, gabi, saklaw pa rin ang first day, being the first day of the week. Anong araw yan? Sunday. When the doors were shut, where the disciples were assembled. Kailan sila nag-assemble? First day of the week. That's the start ng assembling of themselves together. First day of the week. Nag-assemble ang mga disciples for fear of the Jews. Came Jesus, stood the midst, and said unto them, peace be unto you. Ayun, nakasama na nila si Jesus Christ. Nagpakita na ang Panginoon Kristo sa kanila. Since then on, mga kapatid, ang kanilang pagtitipon ay naging first day of the week. Let's jump to in verse number 26. Sa unang pagtitipon, absent si Tomas. Yan ang napapala ng mga uma-absent. Namimi si Jesus Christ. Wala siya, hindi niya nakita si Jesus Christ. Kaya, the next, first day of the week, look at in verse 26, and after 8 days. Anong araw yan? Sunday. First day of the week. Di ba? After 8 days, again his disciples were inside, and Thomas, present na si Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace be unto you. Ayun, doon lang nakita ni Thomas, buhay na pala ang Panginoon Jesus. Yeah. Nung una, nag-doubt siya
Sabi niya, hanggang di ko nakikita yung mga marks, yung mga peklat, bubutas sa kanya mga kamay at doon sa kanya mga paa, hindi ako maniwala. So, yan po yung tinatawag na the doubting Thomas, unbelief. Si Thomas ay to see is to believe. Hindi po yan tunay na pananampalataya. True faith, kahit di mo nakikita, you still believe. Nung nakita ni Thomas ang Panginoon Kristo, nag-believe na siya. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 29, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Ano ibig sabihin? We are more than blessed than Thomas. Kasi kahit di natin nakita ang Panginoon Kristo, and yet we believe Him. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe that He is your Savior? He is Lord, He is King, He is the Messiah, He is the Son of God? Is He your Savior? Siya na bang yung tagapagligtas? Do you belong to Jesus Christ? You better be. Sapagkat kung ikaw hiwalay kay Kristo, wala kang kaligtasan. And you will never be with God. You will be lost for eternity. You will be damned. And only Jesus Christ can save you from your sins. It's only through Jesus Christ na makakamtan mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan nagawa mo laban sa Diyos. Ang Diyos nagpapatawad, pero siya nagpapatawad sa pamagitan lamang ng kanyang anak na si Jesus Christ. At walang sino mang patatawarin ng Diyos na hindi lalapit sa kanyang anak na si Kristo. At kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay regalo, kaloob sa mga lalapit at sasampalataya sa Kanya. You better believe in Jesus Christ. Come to Christ for the salvation of your soul, for the forgiveness of your sins. You can come even today. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, kung binuksan na ng Diyos ang pandinig ng iyong tainga, matutuwa ka sa magandang balita na ito. Sapagkat ito ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kay Kristo ay may pag-asa. Kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, sabi niya, ay muling mabubuhay at hindi na mamamatay magpakailanman. Naniwala ka ba dyan? Oo, naway bigyan ka ng Diyos ng pananampalataya upang magawa mong paniwalaan ang salita ni Kristo. So nakita natin mga kapatid na ang first day of the week is the greatest event in redemption's history. Yan yung araw na nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo. Pangalawa, makita natin na ang mga disciples ay nag-gathered on the first day of the week. And that's the pattern of the New Testament worship. Diyan nagsimula ang pagtitipon ng mga iglesia, first day of the week. Tingnan natin in Acts chapter 20 pa. Tingnan pa natin ang Acts chapter 20, verse 7. Panahon ng mga apostoles at ng mga ancient churches. Kailan sila nagtitipon? Sabado o linggo? Tingnan natin, chapter 20, verse 7. And upon the first day of the week, the same, specific, first day of the week, chapter 20, verse 7 ng Acts. Upon the first day of the week, when the disciples came together, that's assembling of ourselves together. Nagtipon sila, nagsama-sama sila. For what? To break bread. I do believe that's referring to the Lord's Supper. Paul preached. Oh, may preaching. Katulad nito, may preaching. Paul preached unto them, ready to depart on the next day, and continued his speech until midnight. Liwanag, nagtitipon sila, first day of the week na. Another verse in 1 Corinthians chapter 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2, ito'y tungkol sa abuluyan, sa mga kaloob. At kailan kukolektahin ni Paul yung abuluyan ng mga iglesia para itulong sa mga kapatiran na naghihirap doon sa Jerusalem dahil may famine. Look at that. In 1 Corinthians chapter 16,
Verse 2, now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Kukolektahin niya ni Paul. First day of the week. Yung mga abuluyan. At dadali niya yun dun sa Jerusalem Church. Kaya tayo, ang Christian, ang Sabat natin bilang mga Christian, first day of the week. Ang tawag natin yan, Christian Sabbath. Kasi yung mga Kristiyano, ayan o, nagtitipon sila first day of the week. Ang mga Hudyo, Sabado. Hindi man tayo mga Hudyo. Kaya pagka may nabasa kayo, o kaya ay may mga Sabadista na nagsasabi, si Kristo pumunta sa sinagoga Sabado. Si Pablo at ang mga apostol nagtipon Sabado. Eh oo naman, mga Hudyo yun eh. Ang pagtitipon talaga ng mga Hudyo, Sabado. Ang tanong, Hudyo ka ba? Ba't pagpipilitan nyo Sabado? Hintil ka eh. At ang mga Kristiyano nung panahon, church age na, nagtitipon sila first day of the week. Yeah. At dyan po kung bakit ang Lord's Day, ito yung tinatawag nating Lord's Day, first day of the week became the Christian Sabbath. 1 day in 7 remains. So the day, we do believe that the day changes from the 7th day to the first day. And we do believe that the first day becomes the 7th day. Kung bibilangin natin yung mga araw, 6 days thou shalt work, and on the 7th day thou shalt rest. And another reason kung bakit we do believe that rest day, the Sabbath day, is the first day of the week because that was the day Christ rose from the grave. Ngayon, sabi nila, ang tutol nila, ba't babaguhin? Saan nyo mababasa sa Biblia na binago? At sabi ng Diyos na, hindi na Sabado, Linggo na. Now, totoo naman, wala namang ganung utos. Wala namang explicit na kautusan na yung Sabado ay naging Linggo. Pero, nandun po yung konsepto. Nandun po yung diwa. Dahil nga ang Panginoon, Jesucristo ang Panginoon ng Sabat, may karapatan siya na baguhin yan. Hindi ba pwedeng baguhin? Ha? Hindi ba pwedeng baguhin ng Diyos ang kanyang araw? Dahil siya ang Panginoon, siya may karapatan na baguhin. O tingnan natin mga kapatid, wala bang binago ang Diyos? Marami siyang binago eh. Sa Old Testament, New Testament eh. Una-una, yung priesthood. Di ba ang priesthood, Old Testament yon? Ngayon, pagdating sa New Testament, wala nang priesthood? Meron! Pero binago. Ano binago? Basahin natin. Hebrews chapter 7, verse 12. Sa economy na kasi ng Panginoon sa Kristo, merong pagbabago. Pero, yung prinsipyo nandun pa rin, intact. Yun po ang aking pinupuntos po rito, mga kapatid. Hebrews chapter 7, tingnan niyo po ito. Isang example na may mga binago ang Diyos. Hebrews chapter 7, yung priesthood. Hindi niya tinanggal ang priesthood. Bagamat yan ay nagsimula, Old Testament. Tama? Sino high priest sa Old Testament? Si Aaron. At lahat na magiging anak ni Aaron, pwede maging high priest. Hindi pwedeng manggagaling ang high priest sa labas ng lahi ni Aaron. Oh. Ngayon, nung nag-New Testament na, sino na ating high priest? Oh, binago, di ba? Ang Aaronic priesthood galing sa tribe ng Levi. At hindi pwedeng manggagaling ang high priest sa ibang tribe. Di ba? Tribe ni Dan, tribe ni Isakar. Kailangan Levi. Levite siya. Si Jesus Christ, saan tribu siya galing? Judah. Paano siya naging high priest? Hindi siya Levite. Oh. Kita nyo? Kasi nga binago na, hindi na Aaronic priesthood.
kundi Melchizedek priesthood. Si Melchizedek ay isa ring priest sa panahon ni Abraham. Na hindi malaman ang beginning, without father, without mother. Ganon si Jesus Christ. Eternal, everlasting. Kaya si Jesus Christ naging high priest after the order of Melchizedek, hindi after the order of Aaron. Kasi kung after the order of Aaron, disqualified si Jesus Christ, hindi siya pwede maging high priest dahil hindi siya Levita. Galing siya sa tribe of Judah. O di ba napakaliwanag niyan, binago? O tingnan natin, for the priesthood being changed. Napakaliwanag. Binago hindi. Ayun binago There is made of necessity a change also of the law. O ngayon, pagdating sa Sabat, hindi pwede baguhin? Kita nyo? Binago Bago na Tingnan sa verse 11, ito yung pinapaliwanag natin kanina. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? O mga kapatid, may high priest pa rin tayo. At sinong high priest natin? Punong saserdote na, Jesus Christ. Kayo po, tayo po, sumasamba rito. Lahat tayo nananambahan. Nandito po ang ating high priest. Hindi niyo ba alam yan? Pinamumunuan po tayo ng ating high priest, si Jesus Christ. Sabagat tayong lahat ay pamilya ng mga saserdote. We are a peculiar people, a royal priesthood. You know what we are doing here? We are exactly doing the role of a priest. Lahat tayo priest. Lahat ng mga nakay Kristo, saserdote. At tuwing Sunday, hindi nyo ba alam na ginagampanan lamang natin ang ating tungkulin bilang mga saserdote? Ano ba trabaho ng saserdote? Naghahandog ng papuri, ng pagsamba, ng pasasalamat, nananalangin, naghahandog ng mga kaloob, umaawit ng papuri. So ngayon, alam niyo na hindi lang basta uma-attend, basta lang maka-attend. Kaya tayo ma-attend, gagampanan natin ang ating tungkulin bilang mga saserdote. At tuwing ginagawa natin yan, pinamumunuan tayo ng ating high priest na walang iba kundi si Jesus Christ. Sabat, araw ng Diyos yan. Diyan natin ginagawa yan. Punta naman tayo sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Yan. Dahil si Jesus Christ na ang ating high priest. Verse 21. And having an high priest over the house of God. Alam nyo, mahalagang high priest. Hindi ka makakapunta sa Diyos na walang high priest. Dadaan ka sa high priest. Kaya mga taong basta-basta na lang, walang pakundangan na tatawag sa Diyos, hingi ng saklolo sa Diyos, na hindi mo nadadaan sa kanyang anak na si Jesucristo. Diba? Hindi mo nakilalanin si Jesus Christ na anak ng Diyos, tagapagligtas. Walang pakundangan yun Na pagka lumindol, Diyos ko po, tulungan niyo po kami, maawa po kayo. Ay nung walang lindol, anong ginawa mo? Puro videoke, puro karaoke, puro shopping, party dito, party doon. Hindi man lang makaalala sa Diyos. Hindi man lang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Pagsisihan ang kanyang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. See? May high priest. At yung high priest, ang tungkulin niya, mamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya siya, ang Panginoon Kristo natin, ating mediator. Kaya ngayon, may high priest na tayo,
over the house of God. Ano yung house of God? The church. Let us draw near with a true heart. Yes, in-encourage tayo, lapit tayo. Meron na tayong tagapamagitan. Meron nang tutulong sa atin, ang ating Panginoon Kristo. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. 23, let us hold fast the profession of our faith. Kaya walang atrasan, walang urungan, walang tatalikod. Sulong, without wavering, for He is faithful that promise. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Look at this, 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. You see that? That's a command. Huwag pababayaan ang pagtitipon. Tanong, kailan tayo nagtitipon? Sabado o linggo? Bakit linggo? Kasi yun ang 7th day. Pangalawa, yun yung araw na nabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo. Pangatlo, yan yung araw na nagtitipon ng mga apostol at ang mga iglesia simula nun. Hanggang ngayon. Di ba? Ang priesthood, binago. Yung circumcision, yung pagtutuli, di ba? Wala na rin yun eh. Ano pinalit sa circumcision? Baptism. Yung Passover, di ba? Panghudyo yun. Ano pinalit sa Passover? Lord's Supper. O, kita nyo? So, imposible bang baguhin? Pakita ko sa inyo mga kapatid, sa Old Testament, kahit first day of the week, mga Hudyo yan ha, mga Hudyo, Old Testament, Sabat. Baka kalahon ninyo, 7th day lang, yung ikapito, Sabado lang ang Sabat sa mga Hudyo, nagkakamaliw kayo. Diyan maraming nagkakamali mga pastor hindi nakakaintindi na para sa kanila, imposible daw na babaguhin pa ng Diyos yung ikapito gagawing unang araw. Saan mo naman nabasa sa Biblia yun? Bawal. Mali yun. O tingnan natin, Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. Para bang sa kanila pag Sabado yan, hindi nababaguhin ng Diyos yan. Sino nagsabi sa'yo? Kung may ipakita ko sa'yo, first day of the week, Sabbath. Leviticus chapter 23. Para bang napaka-imposibleng baguhin ng Diyos eh. Parang nilimitahan mo Diyos. Para bang ang Diyos walang karapatan baguhin niya araw niya? Ang mahalaga, nandun pa rin yung prinsipyo, intact. Sabat pa rin yan, holy day pa rin yan sa Diyos kahit linggo. Yun ang importante. Yung essence, yung principle, nandoon. Leviticus chapter 23. Ito yung mga feast na dapat i-observe ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, i-observe pa rin nila yan eh. Bagamat baliwala na sa Diyos yan. Hindi naman kasi sila sumusunod sa Diyos eh. Mga Israel, mga Hudyo. Ayan, yung mga feast na in-institute ng Panginoon. Verse 1, And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feast of the Lord, 7 yan, 7 feasts, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts. Pag sinabing holy convocations, ano ibig sabihin niyo mga kapatid? Talagang sagrado't banal po yan. Set apart yan, set aside yan para lamang sa Diyos. Para lang yan sa Kanya. Verse 3, ito ang essence ng convocation. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest and holy convocation. Maliwanag? Tuwing ikapitong araw ha, Sabbath rest yan, banal yan, holy convocation. Ano gagawin? Wala. Ye shall do no work therein. Bakit? It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Alright, tingnan natin. Una sa listahan ay yung Feast of Passover in verses 4 and 5. Pagka sumapit ang Feast of the Lord, yung Passover, holy convocation yan. Sabbath yan. Ibig sabihin, walang gagawa,
tigil sa paggawa, tigil sa pagtatrabaho, i-observe yan. Tingnan nyo sa verse 5. In the 14th day of the first month at evening is the Lord's Passover. Tanong, anong araw yan? 14th day. Walang makakapagsabi kung anong araw pumatak. Di ba? Parang January, parang New Year. Kailan nag-New Year? January 1. Anong araw? Wala makapagsabi. Minsan linggo, minsan Lunes, sumunod na araw, sumunod taon naging Martes, di ba? Ganun din dito. Hindi eksakto 7th day. Pero pag pumatak yan sa araw na yun ang 7th day, bibilang yan 6 days. Nakita niyo? Halimbawa, pumatak yung Passover ng Thursday. Bibilang sila pabalik. Sa makatuwid yung Thursday, magiging 7th day yun. Sabat yun. Naruhan niyo po? Tingnan niyo ha. In verse 6, ito naman, the feast of the unleavened bread. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days ye must eat unleavened bread. In the first day, what? What day? In the first day, ye shall have an holy convocation. Pag holy convocation, ye shall do no servile work therein. Sabat ba yan o hindi? Pag sinabing you shall not do any servile work, ano yan? Pahinga ba yan o hindi? Anong araw? First day. You see? Pagdating naman sa verse 8, but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. In the 7th day. Ano yung araw? Sabado. Is unholy convocation. Ye shall do no servile work there. You see? First day of the week. First day, wala naman sinabing of the week. Basta first day, 7th day, pwedeng maging Sabat. Ito pa. Talon tayo sa verse 24. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath. Sinabi bang 7th day? Di ba yan, first day? Sabbath. Yun nga lang, anong araw yun? Hindi masabi. Kung anong araw pumatak yan? First day yun. In the first day. Ayan. Ito yung tinatag na Feast of Trumpets. A memorial of blowing of trumpets and holy convocation. Verse 25, ye shall do no servile work therein. Diba ang liwanag? The next, in verse 26, yung Day of Atonement. Ito ang pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang kapistahan ng mga Hudyo, Day of Atonement. Dito nila sineselebrate yung pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, pagpawi ng kasalanan. At yan ay Sabbath. Verse 32, it shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls. In the 9th day of the month, and evening from evening unto evening, shall ye celebrate your Sabbath. 9th day. Next. Ito naman yung Feast of the Tabernacles, Feast of Booths, in verses 33 hanggang pababa. Verse 34, speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of the 7th month shall be the feast of the tabernacles for 7 days unto the Lord, and on the first day shall be an holy convocation, ye shall do no servile work therein, meaning Sabbath, rest. 36, 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day, anong araw yan? Dilalabas, first day pa rin yan. Shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. Di ba napakaliwanag niyan? Last, 39.
Also in the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. Notice this. And on the first day shall be a Sabbath. And on the 8th day shall be a Sabbath. There you are. So, saan yung sinasabi lang hindi pwede baguhin? Ha? So, imposible ba na yung Sabat ay maging linggo, hindi Sabado? Dati nang ginagawa ng Diyos yun eh. Kita nyo? Oh. Lalo pa ngayon. Yung first day of the week, yan yung araw na nabuhay na maguli ang Panginoon Kristo. Day of celebration yan. Day of rejoicing yan. Dapat talaga kine-commemorate yan ng lahat ng mga tinubos ni Jesus Christ. Kaya ang tawag natin dyan, Christian Sabbath. Yan yung Lord's Day. Iba, hindi ma-explain bakit Lord's Day? Bakit may day ang Lord? On what basis? On what principle? Based on the principle of Sabbath. Sinanctify niya yan eh. Nakita natin, di ba? He blessed it and sanctified it. Sineparate niya mula sa 6. Kanya yan. Kaya tinawag yung Lord's Day. At wala akong nakita sa Bible na ang first day ay tinawag na Lord's Day because of the resurrection. Totoo na nabuhay na magbilis Jesus Christ, Sunday, first day. Pero paano nangyaring Lord's Day yan? Eh wala naman sinabi si John sa Revelation. Basahin natin mga kapatid. Revelation chapter 1. Paano nagkaroon ng day ang Panginoon? Ibig sabihin, araw niya, kanya yan. Tulad ngayon, kine-claim na itong araw na ito ay Father's Day. May bumati nga sa akin, Happy Father's Day. Hindi ko alam kung ano sasagot ko eh. Thank you. Alam ko Lord's Day to eh. Hindi ko naman araw to. Hindi po araw to ng mga tatay. Huwag tayo makikiagaw sa araw. Araw po ito ng Panginoon. Ewan ko ba, bakit pag linggo may Mother's Day, mayroong Lord's Day. Hindi naman ako tutol na parangalan ang mga tatay at nanay. Kaya lang yung araw, bakit Sunday? Eh maliwanag na ang Sunday sa Panginoon yan. Revelation chapter 1. Verse 10, si John, nung pahayagan ng Panginoon, I was in the Spirit, verse 10, on the Lord's Day. Tanong, anong araw yan? Sabi nila, Sunday. Asaan dyan? Asaan ang Sunday dyan? Sabado yan. Asaan dyan? Biyernes yan. Manghuhula na lang tayo dyan eh. So ano yung Lord's Day? Kailan yun? Paano naging Lord's Day, araw ng Panginoon? On the principle, I do believe, ng Sabat. Merong sinet apart ang Diyos para sa kanya. Naunawaan niyo po? Katulad din ng tithe. Sa pera natin, may bahagi ang Diyos dyan. 10%. Payag? Tutol? Hindi. Akin lang to. Wala makikibahagi dito sa kayamanan ko, sa pera ko. Damot mo naman. Ang ganda-ganda ng ating prayer pag nag-tithes and offering tayo, di ba? Alam namin ang mga ibinigay namin na hindi sa amin, ito'y kaloob mo. Binabalik lamang namin ang iyong mga ibinigay sa amin. You see? Sapagat lahat ay pag-aari ng Panginoon. Hindi atin yan. Pinagkatiwalaan lamang po tayo ng Diyos. At dahil dyan mga kapatid, pwede niyang bawiin yan kung gugustuhin niya. Pwede niyang bawiin ng kalahati, 1/4, 1/8, o pwede niyang bawiin lahat. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kita nyo, lamang na tayo. 6 days, sa inyo na yan, sabi ng Panginoon. Lamang na tayo. Isa lang namang araw eh. Sabi ng Panginoon, akin yan. Bigay mo sa akin yan. Tapos hindi pa natin maibigay.
kukunin pa natin. Huwag naman ganun. Yan. So maliwanag na mga kapatid, pwede palang baguhin ng Panginoon. Ang Lord's Day ang nagre-remind sa atin weekly na na-conquered ni Christ ang kasalanan, ang kamatayan, at ang libingan. Kaya natin sineselebrate yan. Kaya tayo nagtitipon. First day of the week. Araw yan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan ang nagre-remind sa atin na sa araw na yan, nung nabuhay na muli ang Panginoon Kristo, natalo niya ang kasalanan, nagapi niya ang kamatayan, at nalupig niya ang libingan. Lahat ng mga kay Kristo Jesus, bagamat mamatay, muling mabubuhay. At mabubuhay magpakailan, kailan paman. Kasama ng kanyang Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Yesu Kristo. Finally, hindi pa. Meron pa ba akong oras? Punta naman tayo dun sa historic Baptist faith ng mga Baptist. Because the historic Baptist believe in the Christian Sabbath. Kung Baptist ka, dapat naniniwala ka sa Christian Sabbath. Hindi lang Sabadista, mali po yun. Mas nauna pa Baptist kaysa sa mga Sabadista. Mga Sabadista, nakigaya lang ho yan. At ang founder ng Sabadista, for your information, ay isang Baptist. Si William Miller. Dati siyang Baptist. Tapos naging apostate, kung ano-anong mga vision, nakita niya, ayun, bumuo ng kanyang grupo. Tapos doon sumama, doon naging kaanib sila Ellen G. White. Yan, nakinikilalang founder ng Seventh-day Adventist, babae. Tapos yung kanyang asawa, nakalimutan ko yung pangalan ng asawa niya. So mag-asawa sila. Pero talagang founder niyan, si William Miller. Diyan nagsimula ang Seventh-day Adventist na ina-advocate nila yung Seventh Day. Hindi raw linggo, Sabado. Ginaya nila mga Hudyo. Yun po yun, mga kapatid. Pero, bago pa lumitaw ang mga Sabadista, may mga Baptist na. For example, itong 1689, Baptist Confession of Faith. Yeah. The historic confession ng mga particular Baptist explicitly teaches na ang fourth commandment remains binding. And that the Christian Sabbath is the first day of the week. Basahin ko po sa inyo, chapter 22, paragraph 8. States, by His word, in a positive moral and perpetual commandment, binding all men in all ages, He hath particularly appointed one day in 7 for a Sabbath to be kept holy unto Him. From the resurrection of Christ was changed into the first day of the week, which is called the Lord's Day, and is to be continued to the end of the world as the Christian Sabbath. 1689, Baptist Confession of Faith. Pansinin niyo yung language, binding all men, so hindi lang po yan pang-Hudyo, all ages, hindi po yan na-abolish, hindi po yan tumigil. Christian Sabbath, continued to the end of the world. So that is not merely Sunday worship. It is Sabbath doctrine. Next, the Philadelphia Confession, 1742. Ito yung inadapt natin, mga kapatid. Inulit din nila yung same doctrine. Chapter 22 of Religious Worship and the Sabbath, paragraph 8. I read, the Sabbath is then kept holy unto the Lord when men, after a due preparing of their hearts and ordering their common affairs aforehand, do not only observe unholy rest all day from their own works, words, and thoughts, about their worldly employment and recreations, but are also taken up the whole time in the public and private exercises of His worship and in the duties of necessity and mercy. Marami ho sa mga Baptist pastors and preachers of old, mga historic Baptist pastors, old Baptist preachers and pastors like Benjamin Keats, John Gill, Charles Spurgeon, mga kilala mga Baptist, naniniwala sila sa ating pinaniniwalaan.
Sabbath keeping. Marami mga Baptist sermons, pagka pinrint nila yan, nilelabel na Sabbath morning, Sabbath evening, Christian Sabbath. Pag nakakita kayo ng sermon ni Charles Spurgeon, delivered Christian Sabbath, tapos yung date. You see? You see mga kapatid, this was the historic Baptist position. For centuries, Baptists viewed the Lord's Day as holy unto God. And so we see, we are not embracing a novelty, but walking in an ancient path, the old path. Ang sino mang magsasabi na ang Sabat ay sa mga Sabadista lamang, hindi niya alam ang historic Baptist faith and tradition. Akala nila pang Sabadista lang yan. Wrong. Kailan lang lumitaw yung Sabadista? Pero may mga Baptist, Seventh-day Baptist sila. Sabado sila nagtitipon. Nahawa ng mga Sabadista. So, finally mga kapatid, tapusin natin to sa tanong na how should we keep the Christian Sabbath? First, siyempre, by public worship. The gathered church must be our priority. Hebrews 10:25, do not forsake. Huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon natin sa isa't isa. Huwag pababayaan. Tandaan yan mga kapatid. Kaya tayo sumasamba first day of the week. And you should be here. Kung ikaw'y totoong Kristiyano, kung ikaw'y totoong believer of Christ, kung ikaw ay saserdote ng Panginoon, dapat nandito ka, gampanan mo ang tungkulin mo bilang saserdote. Mag-alay ka ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Public worship. Kasama ng mga kapatid kay Kristo, ang iglesia nagtitipon. Pangalawa, by private worship. Pagkatapos dito, ano gagawin? Shopping na. Picnic na. Mamamasyal na. No. By private worship. Kailangan sa mga pribado nating buhay, sa mga tahanan, meron din tayong pagsamba. Merong prayer, merong scripture reading, meditation, family worship. Family worship. Buong mag-anak. Lalo na kung ang buong mag-anak ay Kristiyano, ba? Dapat meron din kayong private worship sa bahay. Pangatlo, by resting from ordinary pursuits when possible. Walang idleness, walang laziness, kundi holy rest. Pahinga, enjoy nyo yung kapahingahan ng katawan. Kaya hindi tama na magtatrabaho pag linggo. Maling-mali po yun. That is violation of the Sabbath. Violation of the fourth commandment. That is breaking the Sabbath. Kaya ang mundong ito, kaaway ng Diyos eh. Pasimuno sila ng pag-break ng fourth commandment. Pati linggo pinagtatrabaho mga tao. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundo na ateista, walang Diyos. Ang mundong ito hindi kumikilala sa Diyos. Bagamat may mga relihiyon sila, may simbahan sila, pero generally mga kapatid, ang mga tao ay namumuhay na parang walang Diyos. Sapagkat sila ang Diyos, gagawin nila kung ano ang gusto nilang gawin at hindi kung ano yung gusto ng Diyos. Ganyan karebelde, rebellious, katampalasan, mapaghimagsik ang mga tao laban sa Diyos. Wala silang kinikilalang Diyos. Sa isip lang may Diyos, pero sa asal, sa pamumuhay, walang Diyos. Sila ang Diyos, sila masusunod. You see? Kaya pati araw ng Diyos, ginagawang hanap buhay. Masama po yun.
Breaking of the Sabbath po yan. Sabbath breaking. Pangapat, how should we keep the Christian Sabbath? By setting aside any secular and worldly activity. Stop muna ang entertainment, amusement, recreation, pleasure. Set aside. That's not the right time, appropriate time para dyan. May 6 days ka na nga eh. Igalang natin ang araw ng Panginoon because that is holy unto the Lord. See? Isaiah chapter 56. Isaiah chapter 56. So paano natin itong general principle, paano natin observe ang Sabbath? This is the general principle, mga kapatid. Bagamat Old Testament, pero yung principle nito, yung essence, pwede natin apply in the present, at the present. Blessed, verse 2, Isaiah 56:2, Blessed is the man that doeth this, and the Son of Man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it. Don't ever dare to pollute the holy day of the Lord, the Sabbath. Do not pollute it. And keepeth his hand from doing any evil. Verse 13. Saan nga ba yun? Wala na. Chapter 58. Ayun, verse 6 pala, yan, verse 6. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant. So inulit lang, do not pollute. Do not pollute the Sabbath of the Lord. Let's go to chapter 58, verse 13. Ito pa ang tip or principle on how we should keep the Christian Sabbath. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Preserve the Lord's day from secular and worldly distractions, and sikapin natin to devote it to worship. Keep the Sabbath day holy. Set apart yan. Pag binukod, para lang talaga yan, gamit yan para sa Panginoon. Then lastly, by works of necessity and mercy. May mga works na exempted. Yun yung mga works na necessity and mercy. Kasi during Sabbath, may pinagaling ang Panginoon eh. Pinuna siya ron eh. Oh, you're a Sabbath breaker. Ba't ka nagpapagaling during Sabbath? Eh, hindi mo papagalingin yun eh. Kailangan ng tao. Necessity yun eh. At saka mercy. Sabi pa ng Panginoon, halimbawa, meron kayong baka nahulog sa bangin, Sabbath. Okay, may tupa nahulog sa bangin, Sabbath. Ano yun, hindi mo kukunin yun, bukas na lang? Hindi mamatay yun. Necessity yun eh. Yan ang mga exemption. Okay? Kaya nung panahon, ang mga Baptist churches, pag Sunday, pumunta sila sa mga hospital. Meron silang ganung practice. Pagpe-pray nila yung mga may sakit. Binibisita nila yung mga may karamdaman. At doon pinakikita nila yung works of mercy. See? So, in short mga kapatid, the Lord's Day should be the most spiritual day of our week. The most spiritual day. It must never be desecrated, but it must be consecrated. Mga kapatid, let us give reverence to God, to our God, and to His holy day. Keep it holy. The last verse, Hebrews chapter 4. Last verse. I personally believe na meron pang Sabbath keeping ang natitira para sa bayan ng Diyos. In chapter 4, verse 9 of Hebrews. Chapter 4, verse 9.
Sabi po dito, 4:9, there remaineth therefore a rest to the people of God. Meron pa, may rest pa eh. Bagamat, yes, ang Sabat mga kapatid ay larawan niya ng kapahingahang natamo natin kay Jesus Christ sapagkat si Hesus Kristo ang ating kapahingahan. Nung tayo naligtas, meron tayong kapahingahan mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, mula sa kaparusahan. Wala na tayong kahatulan dahil tayo na kay Kristo. Binigyan niya na tayo ng kapahingahan. Pero yung kapahingahan yan ay in principle. Pero tanda natin mga kapatid, nandito pa rin tayo sa lupa. At dito sa lupa, puro pagpapagal. In actuality, in reality, in experience, nagle-labor tayo. Oo, kay Kristo, spiritually, may rest na tayo. Wala tayong dapat ikabahala. At yung rest na yan, ma-enjoy natin yan pagdating na natin sa heaven. Pero tanda natin, nandito pa tayo sa lupa. At dito, may gera. We fight. We labor. We run the race. So actually, wala pa talagang rest. Positionally, kay Kristo, may rest. Pero in actuality, we fight. We labor. We run the race. You see? Kaya, there remaineth therefore a rest to the people of God. Meaning to say, habang tayo ay nagpapagal, habang tayo ay nagle-labor, pagdating ng first day of the week, kine-commemorate natin yung rest na hindi pa natin kumpletong na-achieve. At yan ang dahilan ba tayo nagtitipon pag Sunday at nagpapahinga. Para ipagdiwang, para i-commemorate yung rest na makakamta natin pagdating natin sa heaven. Na doon talaga, hindi ka na magpapagal. Hindi ka na mapapagod. Forever ka nang mamamahinga doon. Pero habang nandito sa lupa, naku po. Kaya nga, makita nyo, sabi ho rito sa verse 11, verse 10 muna, for he that is entered into his rest. Sino yan? Si Jesus Christ. He also hath ceased from his own works, as God did from his. Ito, si Jesus Christ, makikita natin mga kapatid, he ceased from his redemptive work. Ang Diyos naman, he ceased from his creation work. Kaya yung rest nila, talagang complete rest, final rest. Tayo hindi. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin nagpapagal. Tingnan niyo sa verse 11. Let us labor. Kung talagang may rest na, ba't nagle-labor pa? Let us labor therefore to enter into that rest. That is heavenly rest. So habang hindi pa tayo nakakarating sa heavenly rest na yan, dito sa lupa, pinipicture natin yan. How? Sunday, the Lord's Day, the Sabbath Day. Tigil muna sa pagtatrabaho o anumang mga gawain to commemorate that rest na hindi pa natin napapasok. Ganon din ang Israel. Nung ang Israel ay nasa disyerto sila, di ba, ino-observe na Sabat? At ano ang kanilang land of rest? Di ba, Canaan? Nung nakarating ba sila sa Canaan, tapos na Sabat? Hindi. Ino-observe pa rin nila. Rest na yun. Pagdating sa mga kings, may bansa na sila, payapa na sila, lalo sa time ni Solomon, may peace na. Tumigil na ba Sabbath keeping nila? Hindi. Tuloy pa rin. You see? Sa ganun din, kung ba tayo may kapayapaan na kay Kristo, siya ng ating rest, titigil tayo sa pag-observe ng rest o Sabbath keeping? Hindi. Dahil hindi pa ganap eh. Wala pa tayo sa langit eh. So habang nandito sa lupa, kine-commemorate natin. Ganyan din yung Lord's Supper. Tinubos na tayo ni Kristo. Ligtas na tayo. Ba't pa tayo naglo-Lord's Supper? Di ba? Kasi kine-commemorate in memorial sa ginawang redemption sa ating Jesus Christ. Ganon din yung Sabbath keeping in memorial
sa rest, spiritual rest na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Kaya we observe Sabbath. Andito pa tayo sa lupa eh. Puro digmaan dito. Nakikibaka tayo laban kay Satanas, laban sa sanlibutan, at laban sa ating laman. Hindi pa tapos. Yan. Kaya kapag linggo, nagpapahinga dapat bilang simbolo ng mga ginawa ng Panginoon sa atin. So nakita natin mga kapatid, the Sabbath began at creation, was commanded in the moral law, was honored by Christ, was observed by the Apostolic Church, was embraced by historic Baptist churches, or observed by the Apostolic Church and was embraced by historic Baptist churches, and continues as the Christian Sabbath until the end of the world. Therefore, remember to keep the Sabbath holy. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mga kapatid, binigyan ng Panginoon ang kanyang bayan ng isang araw sa 7 bilang regalo, hindi burden, bilang kasiyahan, hindi hardship, bilang foretaste, unang patikim ng eternal rest that remains for the people of God. So, wag lang tayo basta umattend ng sa Lord's Day, kundi let us devote the day to the Lord of the day. May God bless the message sa atin pong mga puso. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, Ama, maraming salamat po sa liwanag ng mga salita na pinahayag sa amin. Salamat sa kabutihan niyo po. Mercy pala kapag ka pala inobserve namin ang Sabat. Yan pala yung regalo niyo po sa mga pagod, sa mga nagpapagal, sa mga hirap, sa mga may mga kalungkutan. Salamat Panginoong Diyos, napakabuti niyo po na nagmamalasakit kayo sa aming kapakanan. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na gamitin itong kaloob ninyo. Kaya siguro kami mga sakitin dahil punong-puno kami ng mga alalahanin. Stress kami, sa halip na kami ay mamahinga, maging payapa ang aming mga kaisipan kasama ang aming Panginoon Kristo, nakikipagniig sa inyo, nagmumuni-muni, ine-enjoy ang inyong holy presence, at pinagbubulay-bulayan ang iyong mga salita, nananalangin, at lahat ng aming mga kabigatan, alalahanin, ay idinudulog namin sa inyo, dinadala namin sa luklukan ng iyong biyaya. Panginoong Diyos, patawad sa mga pagkukulang namin. Kami ay hindi nakakatupad, nakakasunod sa utos na ito. Kaya inaani namin ang aming mga itinanim. Hindi maganda. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na ma-enjoy namin ang Sabat. At yung peace po ninyo, the peace of God that passeth all understanding, ay ma-experience po namin personally. Help us, Lord, na igagalang namin palagi ang iyong araw. Pahalagahan namin ito, nagigit pa sa iba pang mga araw, na kapag ka Sunday, wala kaming ibang iisipin kundi kay lamang Panginoong Diyos. At ang aming Panginoon Kristo, at pagbubulay-bulayan ang iyong mga salita. At ma-enjoy namin ang tunay na rest at peace ng isipan at puso at ng buhay sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos. At sa bagay na ito, sana'y masumpungan niyo kaming tapat at maging diligent sa pag-keep ng Sabat at sa pagpapanatili ng banal na pagtitipon ng mga Kristiyano. Maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan, biyaya at pagpapala sa amin. Pagpalain niyo po ang aming sambahayan. At lagi niyo po kami iingatan, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Saan man kami pumaroon, ihadyan niyo kami sa anumang disgrasya, aksidente,
kasakunaan, ilayin niyo kami sa anumang uri ng kasamaan. Ang iyong presence laging sumaamin. At dadalhin niyo kami lagi sa landas ng katuwiran, katotohanan, kaliwanagan at kabanalan. Hindi po sa landas ng kalikuan, ng kasamaan, ng kasalanan. Ingatan niyo po kami. Sa inyong mga kamay, hinahabilin namin ang aming mga sarili at buhay. Gawin niyo sa amin kung anong mabuti sa inyong paningin at nakalulugod sa inyong harapan. Mahabag kayo lagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin, papuri at pasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Opo muna ho. Tapos na ang ating panambahan pero may mga announcement tayo. May mga bisita tayo. Gusto nating recognize ang kanilang presence para to welcome them.